Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa buong buwan ng July. Alamin po natin, naghihintay para sa inyo. Upo na, upo na. Isa nga pala, Gemini, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot ha. Kung meron kang one big question na gusto mong masagot today, hawakan nyo po yan at sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the month. Ooh, interesting. Siya nga pala, wow, okay. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat po ha sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Malaking tulong po yan sa tuwing meron po tayong upload for you. Hello rin po sa ating mga new subscribers, welcome po sa ating channel, and hopefully po i-share nyo itong ating video para po marami pang makapanood. Okay? Do not skip your ads po bilang malaking tulong sa akin. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Tower card. Okay, Gemini, this month is really a month for changes. Ito yung buwan ng mga pagbabago, kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Huwag ka na masyadong matakot at huwag ka masyadong mag-isip ng kanigahan dahil yung mga pagbabago, kailangan mo to para maabot na yung milestone, para magkaroon na ng positibong growth at talagang pag-angat sa buhay mo. Kailangan mong isipin ngayon, kakampi ko ang pagbabago para patuloy akong lumago, umangat at maging successful. Partneran natin siya ng Cosmic Energy card, Understanding. Sabi dito, understanding is the key to for deep connections. Ang sabi ng iyong spirit guides, kailangan mo maunawaan na para makaabante tayo, kailangan mong baguhin ang buhay mo. Kailangan mong bitawan kung ano yung kabitaw-bitaw. Kailangan mong matanggap na hindi ako pwedeng paulit-ulit lang sa isang sitwasyon. Kailangan kong hanapin yung makabago, napapanahon, kakaiba. Kung talagang nais kong maka-forward sa life ko, kailangan matuto akong mamaluktot, matuto akong ibahin yung aking diskarte at huwag matakot sa kakaiba. Yun ang importante sa inyong lahat this month. Okay? So, ano yung kalakip ng changes? Hanapin natin. You have the Nine of Swords in your core energy. Sabi dito, huwag ka nang mag-overanalyze. Kahit gaano kasimple yung isang bagay, kahit gaano kaganda yung isang bagay, nasisira dahil sinosobrahan mo ng pag-iisip. Iniisip mo agad, ay baka nega yan, ay baka hindi ko kaya yan, ay baka masira lang, ay baka hindi ako pumasa. Iniisip mo agad yung ikaka-loser mo. Iniisip mo agad yung ikakapahamak mo or ikakasira ng lahat. No? Kailangan baguhin natin yung ating mindset at magkaroon tayo ng understanding that changes in my life is essential para mahanap ko talaga yung para sa akin. Halimbawa, this month, nagbago na yung pananaw mo pagdating sa trabaho, pagdating sa negosyo, o pagdating sa kaperahan. Kung ano man yung understanding mo sa mga pagbabago, doon ka magsimula. Example, sa negosyo mo, iniisip mo, ay, babaguhin ko na to kasi hindi mabenta yung isang product. Kailangan hanapin natin, bakit nga ba hindi siya mabenta? Ano ba yung napapanahon ngayon? Sa pwesto ko ba, meron bang ibang nagbebenta ng ganito? Baka naman sa iba sila nabili, kaya pagdating sa akin, wala nang nabili. So, kailangan maintindihan natin yung sitwasyon at hindi tayo mag-overanalyze. Minsan pinapangunahan ka ng emosyon. Kahit na napakasimple lang ng isang bagay, pinupush mo yung maling pakiramdam sa kanya. Kaya panahon to stand up, tell yourself, kaya to, magagawa ko to, magbabago din yung problema, malulusaw din yung iniisip ko, at naiintindihan ko na God wants me to tackle this new adventure or to give me these new changes na makabuti para sa akin. Sabihin mo nga, hindi na ako matatakot, okay na ako because God provides and God protects me.
Sabihin mo yan, it will be a great, great help for you this time. Nine of Swords, the Three of Wands. Meron ka talagang hinihintay na dumating. Meron kang 3-3 here. Ang 3-3 po ay angel number of ancestral protection. Kung meron po kayong namayapang kamag-anak sa kabilang buhay, pinoprotectionan ka niya ngayon. So mamaya after watching this video, magtirik ka ng kandila or magdasal ka bilang pasasalamat sa namayapa mong kamag-anak. Nakita ko parang babaeng figure, maaring lola, lola or nanay. Maaring tiyahin din. Nakita ko dito parang older figure sa buhay mo na namayapa na babae. Parang siya yung gumagabay sa'yo palagi. So congratulations. And you are very, very blessed. Now, with the Three of Wands clarifying our Nine of Swords, sinasabi dito na namomroblema ka doon sa mga hinihintay mo. And you're thinking, paano to, hindi ko alam gagawin ko. Paano kung hindi dumating? Paano kung hindi mangyari yan? Paano kung mapornada? Paano kung tumagal pa? You're over-exerting your effort para sa isang bagay na dapat ay magkaroon ka ng pananalig na darating siya. Okay? Huwag mong ubusin ang oras mo today sa pag-iisip ng sobra. Darating ang darating, manalig sa Diyos. At yung kinakailangan na pagbabago, ay kailangan mong harapin ngayon. Okay? Para pag dumating to, ready ka na i-grab siya. Okay? So, mga Gemini, ano po yung mga wish nyo na gusto nyo matupad this July? I-comment mo na yan sa baba, pag-usapan natin, i-manifest natin para dumating sa'yo this July. Okay? In the area of what you need to focus on, nakabaliktad na 3 of Wands. Alam mo, hindi ako nagbabasa ng reverse cards, but since lumabas siya ng ganito, I really feel that may message na dapat kang malaman this time. Sabi dito ng yung spirit guides, urong-sulong ka sa isang bagay. Nakafocus ka kung aandar na ba ako, tatanggapin ko na ba, pupuntahan ko na ba, babaguhin ko na ba, and you're thinking kung pwede ko pa bang iurong or hindi ka pa ganun kahanda sa mga paparating, parang ganyan eh. And you're contemplating kung ito ba yung changes na karapat-dapat para sa akin. Meron sa inyo na parang nakadelay ngayon o merong stuck, no? Parang hindi mo alam kung anong gagawin sa nakabinbin. Parang kang nakabitin ngayon and you don't know kung lalarga ba yung isang bagay or hindi. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mong kapitan yung mga hinihintay mo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Manalig ka, magkaroon ka ng understanding kung bakit nga ba natenga? Bakit nga ba nakahinto ito ngayon? Anong dahilan para maayos mo? Para pag naayos mo, magbago na yung sitwasyon at talagang makaabante ka na. Okay? The 3 of Swords in reverse, meron kang the 3 of Pentacles. 3-3-3 talaga to. Yun na mayapa mong kabag-anak ay talagang pinoprotectionan ka. Maaring ito yung rason kung bakit ka delayed. Sabi niya, huy, hindi pa yan hinog. Huy, meron ka pang dapat asikasuhin. Huy, hindi pa ito yung right timing, hintay-hintay ka. Kaya siguro ka na delay noon. No? Pero ngayon sabi dito, kailangan mo ng tulong ng mga taong ito para kung ano man yung delay, kung ano man yung mabagal, kung ano man yung paandap-andap, ay magkaroon ng magandang andar. Okay? So, cooperate with these people, kausapin mo sila, makipag-collaborate ka na, magkaroon ka ng kababaang loob para makiusap or makisama so that this delay ay makaabante na. Okay? Importante yan for you. So, Gemini, ano po ang birthday ninyo? Comment down below para ma-activate sa'yo itong reading na ito. Okay? In the area of what you need, meron kang the Chariot card. Ang kailangan mo daw talaga, abante, abante, abante. Alam mo, kayang-kaya mo naman daw eh. You are ready and the universe is supporting you this time. Kaya huwag matakot na kumilos para sa new journey na alam mo namang para sa'yo. Leave the old life behind. Panahon na para tumungo ka sa mga pagbabago. Yakapin mo yung changes, yakapin mo yung mga adjustments or yung mga unfamiliar experience na ngayon mo palang mararamdaman or mararanasan. Some of you are telling me meron kang biyahe, meron kang paglipat or pagtulay or transition from one place to the other.
Huwag kang matakot. Nakatadhana mong gawin ang paglipat or pagbiyahing ito. O kaya yung pagbabagong gusto mong gawin. Okay? Chariot, the death card, and rebirth. Yes, sabi dito, kailangan na talagang mag-transform ng ating buhay. Huwag na tayong manatili sa mga makaluma, sa mga bagay, sitwasyon, or lugar na alam nating napaglipasan na doon. Kailangan nating mag-improve or gumawa ng mga bago nang sa ganon patuloy tayong umunlad sa buhay. Kung takot ka sa mga pagbabago, walang mangyayari. Nandyan ka lang, para kang isang halaman sa paso na super laki na nung halaman pero dahil hindi nililipat ay inuugatan na palabas, parang ganyan. So make sure na hindi ka gagaya sa paso, 'di ba? Learn to really evolve, change, charge forward with something new. Dahil yun na nakatadhana para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hanged Man. Si Hanged Man dito, alam ng yung spirit guides na nabuburyong ka na tungkol sa mga problema mo. Patong-patong no? Patong-patong yung problema sa utang, sa bahay, sa trabaho, sa ipon, sa negosyo. Ang dami, sabay-sabay halos. Pero alam ko na hinihintay mo itong isang bagay na ito. Sabi mo, kapag dumating to, okay na ako. Kapag dumating to, maaring masolusyonan yung problema ko. Pero iniisip mo, kailan ba to darating? Bakit ang tagal? Sobrang frustrated ka na, sobrang napipikon ka na or naiinip ka na. Pero sabi ko nga, understanding. Intindihin mo yung mga bagay-bagay na kailangan talaga nating pagdaanan, yung mga dapat pagdaanan para ma-appreciate natin yung paparating. No? So palawakin mong isip mo. Habang naghihintay ka dito sa paparating na ito, makipag-collaborate ka na sa ibang tao para maintindihan natin bakit nga ba ganito, bakit nga ba ganyan, bakit matagal, ano ba yung preparasyon, ano ba yung hinihintay. Para pag nagets mo na yung nangyayari, nagets mo na yung sitwasyon, alam mo na kung ano yung mga hakbang na gagawin mo para makasabay ka sa changes. Okay? So hindi mo kailangan dito na super clueless ka. No. Kailangan you're in the know. Kailangan naiintindihan mo lahat-lahat para alam mo yung gagawin mo. Para hindi ka laging nahuhulog dito sa overthinking or overanalyzing. Okay? Hanged Man, meron kang the Ace of Wands. Tinan mo, parehong-parehong cards ha. Pinapag-alab niya yung kanyang utak. 'Di ba? Napansin mo? Sabi niya parang, uy, kailangan mo maintindihan, kailangan mo maliwanagan, kailangan mo magets kung bakit merong antala noon at bakit ngayon lang siya gugulong, bakit ngayon lang siya darating. Ano ba yung mga dapat ko pang plansyahin? Ano ba yung mga dapat ko pang ayusin para makalarga na ito? Once na naintindihan mo na kung ano yung rason ng delay, kung ano yung rason ng pagkahinto, pumunta ka sa mga taong makakatulong sa'yo para umabante yan. Nakita ko dito na hindi mo to kaya mag-isa. Kailangan mo ng gabay ng iba para nang sa ganun alam mo yung tamang daan to transform and change your current situation. Para mabawas-bawasan yung stress mo, yung pagkabalisa mo, at yung pag-iisip mo ng kanigahan. You need these people. So, somehow, let them guide you, let them direct you para maayos yung transition or movement. Okay? Especially in your near future, meron kang the Ace of Cups. Yes, salong-salo mo, iyong-iyo, ibibigay kung ano man tong hinihintay, kung ano man tong nilalakad mo, at kung ano man tong nasa isip mo ngayon, ibibigay sa'yo in the near future. Ang tabayanan mo, a month from now. Okay? A month from now, maaring Agosto, itong future na ito, napakaganda. So, huwag kang masyadong matakot today. Okay? Kailangan mo talagang daanan yung prosesong yan, lakarin mo, asikasuhin mo, kahit hindi ka komportable, kahit hindi ka palagay, kahit hindi ka sigurado. Pero kung alam mong ito yung paraan para sa akin, gawin mo. Dahil eto ka iyong-iyo. You're crying because napasa kamay mo. You're crying because hindi ka makapaniwala na sa kabila ng pagbabago, nakuha ko. And now is really the start of the change in your life. Ibang Gemini ka na after a month from now. So, congratulations, okay? Ace of Cups, the Four of Cups. Yes, yung pagkadismaya mo sa past,
Nakakala mo, hanggang dito lang ba ako? Bakit parang ang hirap-hirap naman? Bakit parang puro rejections, disappointment, struggle, ganyan? Pero heto ka, inaabot sa'yo yung bagong bagay. Sabi niya, huwag ka na malungkot. Merong bagong bagay na magpapaligaya sa'yo. Okay? So, congratulations. In your challenge, meron kang the Emperor card. Sabi dito, huwag kang duwag, huwag kang takot, huwag kang magtago, Gemini. Hindi pwede ngayon yung mataas ang pride, mataas ang ego, na sinasarahan mo ang sarili mo sa explanation, na parang, alam ko na yan, hindi ko kailangan malaman yan, gato gagawin ko, ganyan-ganyan. You really need to put down your pride, put down your ego, at matutong makisama nang sa ganon alam mo kung ano yung mga dapat mong asahan at mga dapat mong gawin, makatulay lamang do sa pagbabago. No? Kailangan dito talaga matuto ka makisama, makibagay, makatao ka, learn to listen. Okay, okay. Very important yan. At sabi dito, hindi every time, hindi madalas na tama ka. Minsan, you need to acknowledge na, ay, mali pala ako. Ay, mali pala yung proseso ko. Ay, ganito pala dapat. So, be humble enough to accept criticism, to accept mistakes, at hindi naman ibig sabihin nun talo ka na eh. Maaring gagawa ka lang ng makabagong paraan para makalarga pa. Pero kailangan sa puso mo, i-accept mo na minsan, I need to understand things first. At hindi ako perpekto sa lahat ng bagay. At kailangan ko munang balansehin ang lahat-lahat bago ako gumalaw or magsalita. Okay? Emperor, meron kang the Two of Swords. Especially daw sa mga choices mo. Meron kang mga desisyon ngayon na hindi mo hinaharap. Meron kang mga options or choices na parang pinagpapaliban mo. Medyo duwag ka ngayon mag-decide. Sasabi dito ng yung spirit guides, laksan ng loob, maupo, harapin yung issue, harapin yung conflict para once and for all, makaabante ka na. Okay? In your fortune, meron kang cleansing waters, purification activates vibrant life force. Sabi dito, Gemini, kunin mo yung mga chance sa tubig. Pag naliligo ka sa pool, sa dagat, sa ilog, it can replenish your negative energy. So kapag nasa tubig ka, naliligo ka, imaginein mo na parang gumagaan ang pakiramdam mo kapag dumadalaw yung tubig sa ulo mo, pababa. No? At tinatanggal lahat ng negativity. Water therapy is really essential for you this time para makaganda or makabuti sa iyong pakiramdam. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Four of Wands. Alam mo, sabi dito, meron kang happy family news. Okay? Narinig ko na meron kang healing or meron kang goal na matutupad this time. Gaano man kaliit or kalaki ang goal na yan, mag-celebrate ka with your family. Okay? Congratulations sa mga mag-celebrate ngayon. No? Very, very fortunate ka because ramdam ko dito na parang may catering, may handa, may tawanan, tapos hindi sila makapaniwala na nagawa mo, hindi sila makapaniwala na nalagpasan mo, pero they are rooting for you, they are cheering for you. Congratulations. Ramdam ko rin na merong pambahay na magandang balita, halimbawa, mapapaayos na yung bubong or solve na yung pinaparenta or may kapamilya ka na nakagraduate or nakapasa sa something ganyan. So, congratulations. Worthy yan ng celebration for the family this month. Okay? Four of Wands, meron kang the World card. Yes, success, completion, and achievement. Sabi ko nga, merong family member, maaaring ikaw to or kamag-anak mo, na nakapasa sa isang bagay. Kaya tuwang-tuwa ang pamilya dahil additional tong swerte para sa inyo. Meron din parang may family member na lilipat abroad or tanggap na abroad, kaya lalarga ka na this July. Okay? Many of you, ramdam ko yung bagong buhay pagdating sa pamilya. Either nakabili ng bahay or may bagong kotse or si magulang nakalipat ng bagong trabaho. Merong success merong tagumpay. Congrats ha. Pagkatapos ng hirap mo, heto kayo. Matagumpay kayo this July. Congratulations.
In your divine messages, meron kang emotions are running high. Yes, halo-halo emosyon mo pagdating sa mga problema, pagdating sa mga hinihintay, pero sabi dito, kapit lang. Huwag ka masyadong matakot at intindihin mo yung sitwasyon. Okay? Because nagbabago pa lang lahat ngayon sa life mo. Kumbaga, inaalis ni God yung kaalis-alis at pine-prepare niya talaga yung para sa'yo this July. Okay? Kaya manalig, kumapit, magkaroon ka ng labis-labis na trust kay God. Okay? In your divine, meron kang the Lover's card. Si Lovers dito, sabi, magkaroon ka ng commitment sa mga bagay na gusto mo. Ngayong buwan ding ito, kailangan matuto kang makipag-communicate sa asawa mo, sa partner mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, tukol sa mga bagay na gusto mong gawin. Kailangan lahat kayo may pagkakaunawaan para patuloy kayong magsuportahan paabante. Okay? But nevertheless, tinatawag ka ngayon, Gemini, to really focus on your own growth. Ikaw to. Pag lumalabas ka sa reading mo, ibig sabihin napaka-powerful mo, Gemini. Okay? Sinasabihan ka na what you love, what you want, what makes you happy, ipaglaban mo siya. Okay? Lover's card, dalawa, kunin natin, the Ace of Cups and the Page of Cups. Yes. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo, sabi nga ng sex bomb, at hanapan mo siya ng creative na paraan or magandang diskarte para makuha. Okay? Meron daw bubulaga sa'yo this time na labis-labis mo ikakatuwa. Mahal mo tong bagay na ito or pagkakataon na to and you will be surprised sa kanyang pagdating. Kung ano man yan, kahit sa akin nakatago dahil sa Page of Cups, pero sabi niya, masusurprise ka sa dumating or naging resulta. Labis-labis mo tong ipagpapasalamat at super saya mo na ganun yung naging resulta. Congratulations. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Kangaroo. Unsettled times need to plan ahead. Sabi dito, magplano ka forward, no? Kailangan maganda ang understanding mo sa buhay mo ngayon para kung ano man ang problema, kung ano man ang issue, may pantapal ka kaagad na solusyon. Okay? You also have Arrow, you're on the right path. Sabi ko nga sa inyo, ito na talaga yung nakatadhana. May magbabago, kaya huwag ka mag-alala masyado. Charge forward tayo because this is your destined path. Paabante, pa-forward, walang lingunan, walang atrasan. Okay? You have Hand, you need in need of help, assistance, and guidance. Kung kailangan talaga ng tulong from these people, tanggapin na para dumali, bumilis, at makaandar ng mas maayos. You also have Cobweb, protected from negative forces beyond your control. Sabi dito, pinoprotectionan ka ni God mula sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya siguro may delay, kaya siguro matagal dumating dahil pinoprotectionan ka ni God sa mga maling bagay. Kaya ngayon pa lang siya mangyayari, it's because ngayon safe na. Ngayon okay na. Ngayon handa na ang lahat para sa'yo. Okay? Believe in God. Believe in His timing. So, ang outcome ni Gemini for July 2026, patulay ng August, the Death card. 2 beses lumabas ang Death card. Huwag kang matakot, maganda to, masaya to. Kung dumadanas ka ngayon ng hirap, pagod, kayod, problema, ending na yan. Matatapos din yan ngayong July. At pagdating ng August, sobrang bagong buhay ka. Nagbago na ang lahat. Hindi ka na from hikahos, nakaangat ka na. Kaya kung ano man tong mga dapat tapusin, let it end. Let it stop. Okay? Para nang sa ganun, makapasok na sa buhay mo yung mga bagong bagay, yung mga bagay na matagal mong hinihintay at matagal mong dinadasal. Papasok siya kapag na-let go mo na yung ka-let go. Okay? So be happy. Something new is arriving para sa'yo. Okay? Death card, the Judgment card. Dinasal mo to. Sabi mo, God, please, kailangan ko ng pagbabago. Ayan, binago. God, please, gusto kong makuha yon. Para makuha mo yon, kailangan magbago to. God, please, ayusin mo yung buhay ko, payamanin mo ko. Kung ano naman to dinasal mo, kailangan nating dumaan sa pagbabago. At narinig yung dasal mo. So, kung kailangan tapusin yung mga dapat tapusin, gawin mo na para makapasok talaga itong bago mong dinadasal sa Kanya. Nakita ko rin dito na ito yung buwan ng realization. Nagets mo na naintindihan mo na parang, ito pala yung dapat kong tigilan, ito pala yung dapat kong tapusin, ito pala yung dapat kong layuan, ito pala yung dapat ko nang hintuin.
Dahil naintindihan mo na renewed life ka na, makabago na, at meron ka ng bagong atake tungkol sa mga bagay na gusto mong makuha moving forward. Congratulations. Okay? This is really a month of changes, transformation, at talagang paglaya mula sa negatibong buhay. Congratulations po. So Gemini, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Isipin mo yung isang question mo. Inhale and exhale the answer to your question. The Queen of Swords, the Five of Pentacles, and the Five of Swords. Okay? At the bottom, meron kang the Page of Swords. Meron kang hinihintay na tawag, text, email, o confirmation, or meron kang tinutulayan ng isang bagay at inaaral mo pa. Sabi dito ng yung spirit guides, kailangan mo ng lumaban para sa mga pagbabago. Handa ka man or hindi, marunong ka man or hindi, ramdam ko dito na kailangan mo ng manindigan para sa mga bagong bagay. You have 5-5 here. Tinatawag ka of change, pagbabago. No? Ramdam ko dito na kailangan mong tanggapin sa buhay mo na kailangan ko nang matapos tong struggle na ito. At hindi na worth it yung pananatili ko sa isang bagay na puro sakit, stress, worry, or toxicity lamang nakukuha ko. Worth it ba yung pagstay mo dyan? Nahihirapan ka na? Panahon to para umariba or gumalaw or tumbukin yung mga bagong bagay kahit hindi ka pa marunong. Kasi alam kong lilinaw ang isip mo ngayon na parang, ay, kailangan ko nang tumayo, kailangan ko nang umandar, kailangan ko nang mag-decide, hindi ko na kaya tong mga bagay na ito, tatayo na ako, aalis na ako. And here, along the way, you will know kung ano yung mga dapat mong gawin. You will realize, you will understand kung ano yung kailangan kong aksyonan ngayon para magbago yung kwento ng buhay ko. Nahihirapan ka na dyan, pero may solusyon para makawala ka sa struggle na ito. Hindi worth it yung pananatili mo sa isang kakarampot or mahirap na bagay. Stand up. Open your eyes, open your mind. Meron pang mga bagong direksyon, bagong lugar na pwede mong gawin na doon hindi ka mag-i-struggle ng ganyan at hindi ka mahihirapan ng ganyan. Bangon na, Gemini. If you're waiting for the yes or no, the answer for now is no. Sabi dito, kailangan na ng changes and you need to stand up and be brave and confront the situation para makaabante ka na sa mga bagay na tunay na para sa'yo. Okay? So Gemini, yan po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung July 2026. Ang po kayo naka-resonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Gemini, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.